Amen. Yan. So, kaya sa ngayong hapon na ito, throughout the conversations na nangyari last Sunday, may mga nabanggit si Pastor Paul about, our church. And isa yun sa mga tumatak sa aking puso. And I just want to share something along those lines that I hope na maging pagpapala siya sa bawat isa ngayong hapon na ito. Amen? Ayan. So, he was talking about legacy. Yan. So kaya ang pamagat ng aking mensahe ngayon is ang tunay na pamana. Ayan. So kasi inisip ko, ano ba yung legacy sa Tagalog? Kasi nung ni-research ko siya sa, pagsasaliksik ko, isang word lang yung lumalabas, pamana. And diba, and of course, if we know that yung pamana, isang ring word niyan in English is inheritance. So parang interchangeable siya sa Tagalog. Although in the English, parang meron siyang certain distinctions. But I believe meron tayong matututunan ngayong hapon na ito about sa pamana. Amen. Sinong gusto ng mana? O, lahat gusto ng mana, di ba? Sino dito yung meron ng minana? Ayan. So, mana or inheritance can mean different things. Di ba? So, yan. So, unang klase ng inheritance is you can inherit your parents' genetic traits. So, kumbaga yung in terms of biology. Yung ba yung sa ating biology. Hindi ko na matagalog yun. Biolohiya ba? Tagalog? Hindi ko. Biology, I'm sure you understand that, di ba? For example, we can inherit certain genetic traits from our family. Kaya nga minsan nagkakaroon ng family history, di ba? Kaya minsan yung even yung mga sakit, di ba, tinatanong yun, family history, diabetes, heart, all of these things. Naging part yan. Another part ng inheritance through biology is yung itsura. Di ba? Yan. So, saan nyo ba namana yung itsura nyo? Ako namana ko yung itsura ko sa sa parents ko. Yan. So, kung titignan nyo yung aking anak, yan, ito, perfect example. Of course, I always say this. Yung itsura niya, yung pagkagandang babae niya, namana niya sa akin. Pero, yung ugali niya, and yung traits niya, namana niya sa kanyang nanay. Which is also good, kasi maganda naman yung, yung traits ng aking asawa. Kaya ako nga siya pinakasalan eh. Di ba? But, if you know my daughter, hindi mo makakaila. Sabi mo, kamukha ni Cyrus, pero yung ugali niya, ugali ni Inga. And it's a good thing, di ba? We get that from our family. So we inherit that. Another kind of inheritance is, di ba, yung mana, yung properties and titles and all of these things, di ba? Although hindi naman tayo part ng UK, di ba? But in the UK, titles can be inherited. Di ba? Kung ikaw ay prinsipe, pag namatay yung tatay mo na hari, ikaw na yung magiging hari. In a sense, di ba? Ganon. Yeah, so we can inherit certain things and certain traits. And of course, Pastor Paul, nung mga nakaraang linggo nung ating anibersaryo, pinag-uusapan niya yung legacy. O yung sa atin yung mana. So, sa akin, tumatak yun na ano ba yung ibig sabihin ng legacy? So ako yung nagsaliksik about legacy. And during the time of my research, sinabi dito na ang biblical legacy, it encompasses, meaning sinasaklap niya both the tangible inheritance, yan, passed between generations, and a deeper spiritual foundation that shapes future faith. So napakagandang statement, ulitin ko lang. Biblical legacy encompasses, so lahat to nasasakop niya, yung tangible inheritance passed between generations and a deeper spiritual foundation that shapes future faith. So in our context, ano ibig sabihin yan? Diba? Biblical legacy. So sa atin, meron tayong biblical legacy here in our church. So I'll just put it in our context kasi nandito tayo lahat. Diba? So ang tangible inheritance natin from kumbaga yung mga nauna sa atin, unang-una na legacy or inheritance natin is this building.
Diba? How many of you are grateful for that? Because this is tangible, kasi nahahawakan natin, diba, yung building. That's one of the tangible inheritance that we have had, throughout the life of our church. God has been faithful, diba? So that's one. And the other one is a deep spiritual foundation. So ano yung deep spiritual foundation? We get that from, nakukuha natin ito doon sa mga mensahe na nakukuha natin from this church. Di ba yung ating mga pastor na nag-share, yung ating mga life group leaders, they share about the foundations of the Word of God which shapes our faith, which leads us into the future. So kaya siya nagiging pamana. So namana natin yun. And Pastor Paul talked about that, and I'm gonna be talking about that as well. Okay? So the concept of biblical legacy also weaves throughout Scripture, meaning ito ay nagpapatuloy. So sa ating pagbabasa ng Biblia, makikita natin na merong biblical legacy na nangyayari. Okay? It weaves throughout Scripture as a call to intentional stewardship. So ito naman yung mamaya mapag-aaralan din natin na meron tayong parte para magpatuloy yung pamana into the future. So doon pumapasok yung intentional stewardship. Hindi lamang ng ating building or ng ating possessions, which is very important. And as we have said, sinimulan na nating ayusin yung bubong ng ating simbahan, and I think it's almost done if I'm correct, no? So napalitan na yung mga yero sa bubong para wala nang tulo, lalo na ngayong tag-ulan, diba? So we take care of that, not just of the possessions, but the values, diba, ng ating simbahan, what we stand for, what we believe in, the character, and of course, God's story. I mean, if you have been part of this church, I've been part of this church for almost, I would say, around 20 years, if I can count correctly. Yeah. So siguro I was there when I was 1, kasi 21 pa lang ako. No. I've been part of this church, actively, volunteering and even on staff. I've been on staff 11 years. Yan. And I've been a pastor for 4 years, and even before that I was volunteering. And I believe na parte ako nung pamana, nung legacy ng ating simbahan. Diba? So mga nauna pa na mga pastor na nagturo sa amin, I remember, kung naalala nyo, ang unang youth pastor ko noon, si Pastor James Magat. Yan. Diba? Sino nakakilala kay Pastor James? Hallelujah. O, diba? Hallelujah. Yan. So naalala ko rin, di ba? Palagi ko sinasabi to, 3 p.m. si Pastor Bert. Di ba? Favorite na preacher natin si Pastor Bert. Di ba? Yan. So, lahat kayo dato. Oh, alam niyo yun. But then, kung alam niyo yun, you've been in church for a long time and you're part of a legacy. And even if you're not yet, sabi mo, Pastor, hindi ako makarelate. Okay lang, kasi we are building something. And you get to be a part of that as well. Amen. So sa aking pag-aaral itong nakaraang linggo, I want to talk about 2 kinds of legacy that we can see in the Bible that applies to both the natural in terms of possession and even the spiritual one. Okay po ba tayo doon? Amen. Ayan. So kung kayo po ay inaantok sa amen. Oh, I like this. Very good. Ang ating 3 p.m. service ngayon. From glory to... palakpakan nyo ang bawat isa. Thank you, Lord. Gising sila ngayong 3 p.m. service. How about those of you online? No, it's good. Also, before I forget, I just want to share this. We have a guest speaker, si Pastor David. Although he's not really a guest, Pastor David Estival. He shared a great word kaninang umaga, and he will be sharing again in the 5:30. If you want to stay after this, for the 5:30, we want to invite you. Or if you can, please watch it online kasi napakagandang mensahe that he was talking about how to live devoted. So inisip ko rin, ano ba yung Tagalog nun? Paano mamuhay ng tapat? Ayan. So please, if you can, look at that. So when talking about tangible inheritance, so if we look in the Bible, ito yung if I can say, popular or relevant when it comes to this.
So how many of you know Abraham? Yan, si Abraham. So he is a perfect example of a tangible inheritance. Diba? Basahin ko sa Genesis. Yan. Sa chapter 15, verse 1, sabi dito, pagkaraan, ayan, tradition din to sa 3 p.m., pipiyok talaga ako at pipiyok. Hanggang dumating si Jesus. Sabi ko sa inyo, bata pa ako eh. Okay? Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So yung gantimpala na sinasabi doon, yung tinutukoy doon, is yung kanyang inheritance. Diba? The Lord promised to Abram. So hindi pa Abraham yung pangalan niya. In verse 7, sabi dito, sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. So again, an example or a picture of a physical inheritance na si Abram, siya ay tinawag, siya ay pinili ng Panginoon upang tawagin siya kung saan siyang bayan nagmula at dinala siya sa Canaan para itaguyod ang bansang Israel. Tama, Pastor Edwin? Tama, di ba? So, tama pa tayo. So, yun. So, si Abram, which, in Hebrews it says, Abraham believed. Siyempre, di ba, sinabihan ka ng ganun. Minsan, sa panahon natin ngayon, minsan nagiging skeptical tayo, di ba, na parang, totoo ba talaga na pag sinabi mo yun, gagawin mo yun? Ngunit sa ating Panginoon, pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? So, magpatuloy tayo. Genesis 17 naman, verse 1, nang 99 na taon na si Abram. So, batang-bata, 99. Di ba? Nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Napakahirap na challenge. No? Habang buhay, kailangan wala kang dungis. And I'm not talking about the physical, no? But sabi sa kanya, verse 2, ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram, sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. So again, talking about legacy, di ba? Unang pagkatawag sa kanya, tinawag siya ng Panginoon from the land where he came from. Sabi niya, pumunta ka dito sa Canaan at mula dito, ang pangako ko sa iyo, ikaw ay magiging ama ng marami. And of course, alam natin yung istorya ni Abram. Di ba? Na even though siya ay 99 years old na napakabata, wala pa siyang anak. Di ba? Kasi nga, it perpetuates from one generation to another. So ang tanong ni Abram is, Panginoon, paano? Wala pa akong anak, wala pa akong tagapagmana. Paano ko masasabi na ako ang magiging ama ng maraming bansa? Di ba? Yan. Verse 5, hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. So pangkasalukuyan, kumikilos yung Panginoon sa kanyang buhay. Diba? Paparamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa. So hindi lang isang bansa, ngunit mga bansa. Yan. At may magiging hari sa kanila. Verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. So yung pangako ng Panginoon sa kanya, yung inheritance, yung legacy niya, isabi dito, panghabang buhay, panghabang panahon. Diba? How many of you like that? Na kung kayo tumanggap ng pamana is for life. Na hindi lang nagtatapos sa iyo, kundi aabot pa sa iyong anak at sa iyong apo at sa iyong magiging apo sa tuhod. And how many generations more. And that is the
Kumbaga, yan ang pinakalayunin ng legacy na ito ay magpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Okay? Yan. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Verse 8, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupain ito ng Canaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. So, as I've said, Abraham moved from his home country. He went to Canaan. So, naninirahan siya sa Canaan. Hindi pa siya yung nagmamayari ng lupain na yon. Ngunit pinangako na ito sa kanya ng Panginoon. Okay? Yan. Bilang isang dayuhan, ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. So yun naman yung parang, di ba, in any agreement or a legal agreement, dalawang party ang involved. Di ba? Alam natin yan. So recently in the last month, 3 couple yung kinasal ko. So, you know, I'm a witness to their partnerships. Kasi hindi ka naman pwedeng ikasal na ikaw lang mag-isa. Diba? Kailangan meron kang ka-partner. Amen? Yan. So, if you're waiting for a partner, believing for a partner. Okay. Diba? So, in this covenant, kasi tinawag yung pagtitipan, diba? Ang unang party is yung Panginoon. Malinaw. And then yung isang party, yung contracting party, si Abraham. So sabi ng Panginoon, ang lupain ng Canaan, kung saan ka naninirahan ngayon bilang dayuhan, ibibigay ko yan sa iyo bilang pamana. Dahil ako ang Diyos mo, at kung ipinapangako mong ikaw ay patuloy na makikipagtipan sa akin, ang lahat ng ito ay magiging pamana mo at sa mga susunod na henerasyon. So that's an example of a physical legacy, you know, in the Bible, si Abraham. Okay? So napakagandang picture para sa atin. And even, you know, we can learn from that sa buhay ni Abraham na meron tayong pamana mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Diba? Ang pamana niya sa atin, ang pangako niya sa atin is, you know, when the time comes, of course, we are here on earth, meron siyang pangako para sa atin. Ngunit ang pangako niya is, when He comes, makakasama natin siya panghabang buhay. And that is a encouraging thought, di ba? Napakagandang pangako na panghawakan na, you know, when the time comes, makakasama natin na, yes, He is here with us. Baka sabihin nyo, so ibig sabihin, Pastor, hindi ko kasama ang Panginoon. No, He is here with us right now. But there will come one day that we will get to see Him face to face. That we will get to inherit. You know, di ba? Sabi, yung mga mansyon sa langit. Yan, sinong gusto ng mansyon sa langit? Dapat lahat tayo niyan. Amen. Di ba? Mansyon sa langit, merong pinangako ang Panginoon sa atin. Now, the size of the mansion depends on how you live your life here on earth. No, I don't know. No, but we have an inheritance. And you know, and this picture of Abraham, you know, it gives us an example of that as well. Amen po ba? Diba? So again, sino ang handa sa mana? Oh, okay. So, in another context, or another example naman, diba sabi ko yung biblical legacy, hindi lang siya tangible na possession or pag-aari, ngunit ito rin ay isang spiritual na legacy and spiritual na pamana na atin din na makukuha. So ang perfect example niyan, so sa aking pag-aaral is yung buhay ni Timothy. Sino po nakakilala kay Timothy? Amen, di ba? So si Timothy, he is one of, you know, the persons used by God, you know, to help build the church in the New Testament. Di ba? So basahin ko dito yung kanyang legacy. 2 Timothy chapter 1. So sabi dito, start tayo sa verse 1. Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo,
ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makamtan natin sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak. Alright, so, if we read that, pero di ba hindi na maanak ni Paul si Timothy? But in the spiritual sense, Paul considers Timothy as his spiritual son. So, di ba, in the natural, they're not related. Ngunit, sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, and even in the life that they have shared together, nagkakaroon ngayon ng spiritual legacy si Apostle Paul through the Apostle Timothy. Malinaw. Yan. Okay? Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang kagandahang loob, kahabagan, at kapahayagan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginagawa ng aking mga ninuno. So even in that, it's a picture of legacy. Diba? The Apostle Paul was saying that every time I remember you, I thank God. Even from the generations before. Yan. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. So again, talking about legacy, the life of Timothy is a legacy of his family as well, his physical family. Sabi kasi dito, yung pananampalataya ni Timothy ay namana niya mula sa kanyang lola na si Loida. How many of you are lolas here? How many of you have your grandkids here in church? Diba? That is part of legacy. Sabi, even yung kanyang ina na si Eunice. And and if I look at my life, diba, my life is also a picture of the legacy of, kasi sa aming pamilya, ang aking nanay ang unang naligtas. Siya yung unang naniwala, and I remember when I was 8, siya yung nag-bleed sa akin to receive Jesus Christ as my personal Savior. And in the course of my life, 8 years, ilang taon na ako ngayon? 46. I believe I've been, part of that legacy. And ngayon, yung aking namang anak ay naging parte ng legacy. So ngayon, si Clara, yung aking anak, is, kumbaga, apo ng aking nanay. Diba? So she is part of the spiritual legacy of my life and her life as well. Diba? And I believe, napakagandang image yan na meron tayong legacy to at least a third generation. Diba? Mula sa nanay o sa lola, sa nanay at sa anak. Diba? Napakagandang spiritual legacy, and even sa susunod pa ng henerasyon. And I believe meron tayong mga ganyan, diba? So ako rin, naalala ko minsan na sa mga life rules, tinatawag nila yung life rules nila as, a spiritual dad and mom. Diba? Yan. So ako, although I have a physical father, I consider Pastor Paul as my spiritual father of the faith. Kasi he has helped nurture and develop my faith. Not just because I'm a staff or I'm a pastor, but, he has helped shape my life, being part of this church. And I believe I'm one of his legacies as well. Amen? Yan. At ngayon, yung anak ko naman ay nagiging part din ng kanyang legacy. Okay? Yan. So tayo rin ay merong legacy. Sabi mo nga, ako ay may legacy. Yan. Ako ay may pamana. Yan. So, basahin ko tuloy ko yung verse na, balikan ko verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lola, si Loida, at ni Eunice na iyong ina, natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So for spiritual legacy to continue, it has to be passed on from one generation to another. Diba? Merong kailangan nagkakaroon ng transfer. Diba? Kagaya ng, diba, the values that we have.
Di ba? Namamana natin yan mula sa ating mga ninuno. Di ba? O, tulad sa ating kultura, yung kultura ng pagmamano. Di ba? Ito ay namana natin mula sa ating mga lolo't lola. Kasi ako naalala ko yun, magmamano ako sa akin lolo't lola, tapos bibigyan nila ako ng envelope. Di ba? But, you see the concept, di ba? It gets passed on from generation to generation. So ngayon din, tinuturo ko rin sa aking anak na pag nakita ka ng lola, lolo, or even minsan kahit hindi mo ka mag-anak, as a sign of respect, di ba? Tinuturo ko sa aking anak na magmano ka, bilang pagbibigay respeto. So it gets passed on from generation to generation. Yan. And then verse 6, I like this. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. So meaning, the legacy does not end with us, but actually it continues through us para sa mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Amen. Sabihin mo, ako ay may ipapamana sa iba, sa mga susunod. Diba? Yan. And paano natin gagawin yun? As part of this church, diba, paano natin mapapasigurado na magpapatuloy ang spiritual legacy, diba, na ating minana, mula doon sa mga nauna sa atin, para sa mga susunod. Ito ang sagot. Sa 2 Timothy chapter 3, simulan ko sa verse 10. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. So yun ang isa sa mga paraan para masigurado natin na magpatuloy ang pamana, ang spiritual legacy, of this church to the next generation. Diba? Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na malilinlang at sila man ay malilinlang din. So even that, di ba, sinabi ni Apostle Paul na, when you follow Christ, expect na hindi lahat ay, kumbaga, good sailing or good times. Kasi totoo yun eh. Di ba? How many of you have encountered challenge in the last year? Di ba? Or how many years? Di ba? Lahat tayo ay dumadaan sa mga panahon ng pag-uusig, panahon ng pagkukulang. That's the part of life that we have. Pero, meron tayong katiyakan sa ating Panginoon. Diba na, bagamat ang mga sitwasyon ay, kumbaga, hindi ayon sa ating nais o hindi ayon sa, kumbaga, maganda, ngunit meron pa rin tayong katiyakan kay Jesus na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan, at gagabayan niya tayo through any challenge. At lalo na ngayon, sa ating mga panahon ngayon na napakagulo. Di ba? Ano ginagawa natin? Di ba? Parang we are just, we are not just witnesses to this, but, I believe, meron tayong parte na kailangan gawin sa mga panahon na ito. Na kailangan nating tumayo, kailangan nating ipatuloy na ipanalangin ng ating bayan, ipatuloy natin tayong tumayo sa katotohanan, di ba? Kasi bilang mga Kristiyano, ito ang ating responsibilidad. In the times that we are living in right now. Kailangan natin yan. And in the challenges, merong mangyayari yan. Ngunit huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil nga, meron tayong katiyakan na si Jesus
ay nagtagumpay at siya ay magtatagumpay sa kung anumang hamon ang ating hinaharap. Amen? Yan, patuloy ko lang yung aking verse. Saan na ba ako? Yan. Verse 14, ngunit ikaw, yan, sabi mo nga ako, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Okay, ano ba yung mga natutunan mo sa church? Ano ba yung natutunan mo sa life group? Ano ba yung mga mensahe na binanggit? Are you learning from it? Amen. Di ba? Diba? Kaya nga sinasabi natin, hanggat maaari, mag-take down tayo ng notes. Di ba? Ilista natin. We commit that to memory. Okay. Sabi dito, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. So naniniwala ka ba sa mga naririnig mong mga salita ngayong araw na ito? Amen. Dahil hindi lang dahil si Pastor Cyrus nagpipreach. No? Pastor Edwin, Pastor Milet, and all of our leadership. Are you holding on to that? Sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Siyempre, kilala nyo kami. Diba? And of course, our goal and our desire is na as we share these words to you, na patuloy na mangusap ang salita ng Diyos sa inyo. Hindi lang dahil mga salita namin. Kasi nga, we endeavor to preach from the Word of God. And the things that we share, the things that we preach, not just, hindi lang dito sa platform, kahit sa mga life groups natin, in all of the conversations that we have, we pray na meron kayong natututunan. Meron kayong napupulot. Meron kayong nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang para dahil sa linggo, dahil nandito ngayon 3 p.m. Na halimbawa, paglabas nyo bukas, or hindi pala bukas, hindi hanggang bukas ang church natin. But kung gusto nyo magstay dito, okay lang din naman. So paglabas nyo mamaya 3 o'clock, meron kayong maibabaon para sa pangbukas nyo. Diba? Sa mga opisina nyo, sa eskwela, and all of these things. Okay. Yan, magpatuloy. Aral na tutunan mo at matibay mo pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. So, the Apostle Paul was talking to Timothy. Kaya nga, sabi niya, di ba? I know, yung pananampalataya mo nagmula sa iyong lola. And of course, sabihin natin, Pastor, hindi naman ako, wala naman akong lola na nagdala sa akin sa church. But you are here right now. So, it can start with you. So, yung legacy ay maaaring magsimula sa iyo for the next generation. Yan. Na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So tayo ay dapat magpatuloy yun. Amen? Sabihin mo nga, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen. Yan. And sinabi ni Pastor Paul, alala ko to, one of the things that he said that really struck a chord in me, sinabi niya is, genuine legacy o yung tunay na pamana is a perpetuation of God's intended purpose. So meaning, ang tunay na pamana ay ang pagpapatuloy ng intensyon ng Panginoon. You know, through this church. Ano bang intensyon ng Panginoon through this church? And actually, the picture of legacy also begins with Jesus. Yan. Diba? Sabi ni Jesus kasi, in John 6, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Talking about the Father. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y bubuhayin ko sa huling araw. So ito yung legacy. And this is God's intended purpose. Not just for this church, but I know we are committed to that. But even, ito
ito ang layunin ng Panginoon sa bawat isa, na makilala siya. Paano makikilala ng Panginoon? Dahil sa ginawa ni Jesus. At sinabi rin ni Jesus na ito ang aking layunin, ito ang aking purpose kung bakit ako pumunta sa mundo ng ito. Para maging daan, para makilala ng tao ang Ama. Amen. Yan. Isa pang verse, John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. So this is the intended purpose of the Father. At tayo, bilang kanya mga anak, bilang kanya mga tinawag, nararapat lang na ito rin ang maging purpose natin here on earth. Yes, meron tayong mga trabaho, meron tayong mga ginagawa dito sa mundo, ngunit ang lahat ng ito ay nagiging tulay para ipagpatuloy ang legacy and God's intended purpose through our lives and through this church. Amen po ba? Yan. So paano natin gagawin to? Kanina binasa ko na meron tayong intentional stewardship. So kailangan natin pangalagaan to ensure that we continue the legacy. Diba? Sinabi ni Pastor Paul, inheritance o yung mana can be spent. So pwede siyang maubos. But legacy can be lived out. So pwede siyang ipamuhay. So again, it does not just talk about a physical or a material inheritance, but the legacy that we have, we can live it out and we can pass it on to the succeeding and future generation. Sinabi nito ni Pastor Paul, inheritance is what you leave to someone, but legacy is what you leave in someone. Diba? Ano ba yung pinamana sa iyo ng iyong life group leader? Ano ba ang pinamana sa iyo ng iyong mga pastor? These are the things that we need to carry on and to ensure that we steward it. Yan. So paano natin magagawa yun? Joshua 1:6. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila at ayon sa aking pangako na iyong mga ninuno. So, we all know this story that Joshua was being charged to lead the people of Israel to take the land that was promised to them. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. So that's one way for us to steward what has been given to us. Diba? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Gusto ko ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Amen? At ano ang susi doon? Patuloy nating basahin ang aklat, pagbulay-bulayan, ito araw-araw, at ipamuhay. Yun ang susi para tayo magtagumpay. Amen. Isa pang verse. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Kaya nga anak ko, again, the Apostle Paul was talking to Timothy. Magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So ito yung isang paraan para ma-propagate o mapalawak yung legacy. Di ba sabi dito, yung mga natutunan mo sa akin, ipasa mo sa iba. And that's how legacy is passed, di ba? You give it to the next one. And again, nung nakaraang buwan,
ito yung palaging binibigkas ng ating senior pastor na lahat ng natutunan ko in the past 46 years that I've been ministering here in the Philippines, I am passing it on to you guys. Hindi pa tapos si Pastor Paul, yes. Ngunit siya ay pinapasa niya na sa atin yung responsibilidad and even the obligation to learn from God's Word and for us to ensure na this can be passed to the next generation. Amen. Sabi mo, ako yun. Oy, parang hindi kayo convinced. Handa ka naman. Kasi parang pastor, napakalaking responsibility. Yes, it's a big responsibility. But the grace of God is always there for you. Amen? So tayo magiging saksi. Oh, 3 minutes. Everybody okay so far? Yan. So basahin ko lang. Gusto ko lang i-recap din yung sinabi ni Pastor Paul last week na parte ng ating legacy as a church. Nang kung tinatawag mo na home church mo ang New Life, that these are the things that we need to be known for. Halimbawa, pag nakita ko si Pastor Edwin, New Lifer si Pastor Edwin. Kasi nakikita ko yung mga qualities na ito. So unang-unang marker para masabi na ikaw ay New Lifer. Again, I'm using it in our context. We are known by our love for the Word of God. Lahat magsabi ng amen. Yan. So binabasa nyo ba ang inyong Biblia? Amen. Alright? Kasi that's part of our culture, that's part of our legacy na minamahal natin ang salita ng Diyos dahil ito yung nagsusustain sa atin. Diba? The Bible says that His words are life. At yung salita ba ng Diyos ay buhay para sa inyo? It should be. Diba? Hindi lang tayo umaasa sa mga tinuturo sa atin ng ating mga pastor. Of course, we are grateful for that. But also, in our walk with God, kailangan natin na tayo mismo ay nagsasaliksik, nagbabasa. Now, kung may mga tanong kayo about the Word of God, tanongin niyo po ako, tapos itatanong ko kay Pastor Edwin, tapos ibibigay ko sa inyo yung sagot. Pwede yun. Pwede po yun. Pwede magtanong. Pwede magtanong. Meron tayong New Life Training Center. Tanongin niyo hindi na pala siya Mrs. Katz na pala. Yan, congratulations. 1 week, being married. Joel, alright, enjoy. Number 1, di ba? We are lovers of the Word. Number 2, we love to worship. And I'm not just talking about singing, although I'm part of the worship team, di ba? But we are a worshiping church. Di ba? Ano ba yung worship? Binibigay natin yung tamang posisyon ng Panginoon sa buhay natin. We recognize who He is. And that's what worship does. It helps put things into perspective. That's why we take time in worship. Number 3, na quality of a New Lifer is we love to pray. Not just pray for the food, which we also love. Diba? Pero ako medyo nagbabawas na ako ng food kasi kailangan kong pumayat. But we love prayer. Actually, last week yata tama Pastor Milet, nagkaroon kayo ng prayer retreat. And the prayer is not just for the intercessors team. Although we do have, and we are so grateful for our intercessors, that they pray all day and all night for us. But that's part of the life of a Christian, that you are spending time in prayer. Amen? Number 4, we are known by our generosity and our compassion. And kung kilala nyo si Pastor Paul, alam nyo na malapit to sa kanyang puso. That he wants, and he has demonstrated and he wants it to be a culture of our church, that we are a generous church. And that we are also a church that responds. Kaya nga tayo nagkaroon ng NLCOM. This is born out of the heart of compassion to help, bring not just physical food, but to minister
to our communities. And that is one way for us to be compassionate, diba? Now, we go to the places that normally people don't go to. So kung gusto nyo rin mag-volunteer dyan, sa NLCom, kausapin nyo andito si Kevin. Yan, Kevin, kaway kang ganon. Yan, kaway. Hindi hawak mo ang ano. No. Okay. Generosity and compassion. Number 5, we are led by the Spirit. Sa lahat ng ating ginagawa, tayo ay pinangungunahan at tayo ginagabayan ng banal na Espiritu. So tayo naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. That's why we take time in prayer. We take time praying in the Spirit because we know that the Spirit helps us, guides us, leads us. Diba? Merong mga panalangin na hindi na natin mapanalangin. The Bible says that, the Holy Spirit intercedes, in the prayers that we cannot even utter. So we believe in the power of the Holy Spirit. And then number 6, yung resilience. Na tayo ay patuloy natatayo. Hindi tayo susuko. Sabi mo, hindi ako susuko. Na kung anumang hamon, and I believe, and I've seen this, we have gone through so many things as a church, but we are still here by the grace of God. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nandito pa rin. And ako'y naniniwala na tayo'y nandito pa rin in the next coming years. I don't know how many years left, but I know that we will still be here until God calls us. Di ba? And it's only by the grace of God. So for us, we study and teach the Word. We love people. How many of you love the person next to you? Amen. Hopefully you love them. And even if you don't know them, hopefully you get to love them. Because that's what we are called to do. And we are here to help meet the needs. And we as a church, we exist first and foremost to know God, to know His Word, and to help people get to know God. And if you consider New Life as your church, isa itong hamon para sa inyo. Ang lahat ng binanggit ko na mga qualities na ito, ipanalangin mo na maging buhay ito sa iyong sarili. At ako'y naniniwala na ang Panginoon ay kikilos sa iyong puso as you desire that. Last verse. Proverbs 13, verse 22. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. And again, talking about legacy. What has been given to us, we leave it to the next generation. And what do we leave in the next generation? A love for God, a love for His Word, a love for His people. And I believe even in those 3 things, our legacy will continue. And if that is you right now, if I can just ask everyone, if you can bow your heads and close your eyes. And maaari ba tayong tumayo?